Simple pero dignified. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. May buwelta naman ang palasyo sa mga kritikong nagbubulag-bulagan sa mga nagawa at tagumpay ng Pangulo sa nagdagang taon. Si Harley Valbuena nakatutok. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magiging simple lamang at hindi magarbo ang pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa harap pa rin ng austerity measures, bunga ng umiiral na national energy emergency. Wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Ibinahagi naman ng palasyo na may napili na ang Pangulo na aawit ng lupang hinirang sa SONA pero hindi muna ito pinangalanan. Samantala, bumuelta rin ang palasyo sa mga nagsasabing nagkukumahog umano ang Pangulo para sa kanyang SONA. Gate ni Jose Castro, tila hindi batid ng mga kritiko ang mga nagawang trabaho at naisakatuparan ng Pangulo para sa bayan. Mabilis din ang naging pagtugon niya sa epekto ng krisis sa Middle East. Kaya't payo ni Jose Castro, hindi dapat magbulag-bulagan sa mga nagawa ng Pangulo. Hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. Kabilang sa mga inaasahang ibibida ng Pangulo sa kanyang SONA ay ang mga programa sa ilalim ng uplift. At sa harap ng sumisipa na namang presyo ng langis, sinabi ng palasyo na 2.5 billion pesos ang alokasyon para sa pagtutuloy-tuloy ng fuel subsidy at service contracting program sa PUV drivers at operators. Patuloy ding pinatututukan ng Pangulo sa Department of Energy at iba pang ahensya ang mga hakbang para makontrol ang presyo ng langis. Harley Valbuena, IBC News.